Tingnan mo naman ang bike na yan. Yan ba na may pipwede pa? Aba ay syempre naman. Basta't ako. Panoorin mo kung paano akong dumali. Ito naman ay pagawa lang ng aking tiyuhin. Dumaan ng maraming bagyo. Pero buhay pa din ang bike na ito. Meron na nga itong sentimental value. Pinamana pa nga ito sa kanya ng kanyang lolo. Katibay naman talaga ng bike na ito. Kung ako nga ang tatanungin, ay hindi ko nga ito ipagpapalit. Kahit bigyan mo ako ng bago. Basta gawang Japan ang iyong binili, ay hindi ka talaga malulugi. At siguradong hindi masasayang ang iyong pinambili. Japan surplus, di kalidad. Kahit pa magkaanak ka na at magkaedad, ay may tatakbo mo pa rin ito ng sagad-sagad. Huwag mo lang din talagang papabayaan. At siguradong sa akin mo ito idadaan. Sadya naman kasing ang pagre-restore ng bike ang aking kasiyahan. Linis dito, ayos doon, kahit pa umuulan. Shoutout nga pala dun sa tiyuhin ko. Yan nga pala ay babaero. Mura lang po ang isisingil ko sa inyo. 50,000 lang naman ang labor nito. Mura lang, maliit lang. Pambili ko lang yan ng ulam. Kasagutan lang sa aking tiyan na kumakalam. Pero yun naman ay may tawad pa naman. Kahit 20 mil na laang. Kaya sa mga gustong magpa-restore, ay message nyo lang ako. O di kaya naman ay mag-comment ka ng I love you. Dalhin nyo lang dito sa shop at ibabalik ko naman sa inyo ng parang bago. Naisip ko lang tiyo, kung ibigay na lang kaya natin ito kay Philippine Looper para hindi na siya maglakad. Siya, ay kayo'y manood lang dyan ha, at ako'y tatahimik lang muna. Eto na nga, naayos ko na at nalinis ko na lahat ng piyesa nito. Kaya mag-a-assemble na tayo. Sa hirap naman talaga ng buhay. Oo mga kabisikleta, laki ako sa hirap at ipinanganak akong mahirap. Wala kaming sariling lupa, wala kaming sariling bahay. Kung saan-saan kami nakikitira. Pumapasok ako nun sa school. Damit ko kupas, tsinelas ko butas, dikawad pa. Yung isang stick na kape kapag tinitimpla namin yon 7 baso. Yung isang pirasong noodles kapag niluluto namin, isang puno sa kaserola ang sabaw. Nilalagyan na lang namin ng asin para magkaroon ng lasa. Tuwing Sabado at Linggo, namamasura kami para meron kaming pambaon pagdating ng pasukan. Pagdating ko sa school, sobrang daming bully. Kaya madalas akong namapalaban ng suntukan. Nakatungtong ako ng high school, pero hanggang 3rd year lang. Tumatalon ako sa bakod para magkating classes. At naninigarilyo din ako sa loob ng school. 15 anyos, lumuwas ako papuntang Batangas. At nagtrabaho ako doon mag-isa. Ngayong narinig mo ang kwento ko, sinang mas swerte sa ating dalawa? Siyempre ikaw. Kaya walang dahilan para hindi mo kayanin ang depression. No hate kay Senator Robin Padilla. Bata pa lang ako, idol ko na yan. Pero totoo talaga ang depression mga kabisikleta. At halos lahat tayo ay nakakaranas nun. Yun nga lang, hindi lahat ay kinakaya. Lahat tayo ay may kanya-kanyang kalungkutan sa buhay. Pero agree ako sa sinabi ni Idol Robin Padilla. Na weak talaga ang mga kabataan ngayon. Alam nyo, lumalakas tayo sa tuwing nakakaranas tayo ng hirap. Huwag mong sanayin ang sarili mo na puro sarap lang at ginhawa. Palagi lang masaya. Dahil darating talagang araw na magkakaroon ka ng problema. At kapag dumating yun, dapat handa ka. Hindi mo naman kailangan na maranasan ang naranasan na hirap ng iba. Ang kailangan mo lang ay matuto sa karanasan ng iba. Sa madaling salita, ang kailangan natin ay kaalaman. Basta lawakan nyo lang ang mga pag-iisip nyo. At hindi nyo lang basta lawakan, laliman nyo pa. Tandaan nyo na iba ang talino pagdating sa academics. At iba ang talino pagdating sa realidad ng buhay. Huwag tayong magsawang magsaliksik tungkol sa mga bagay-bagay. Dahil ang karunungan ay walang hanggan yan mga kabisikleta. At huwag nating kakalimutan na palaging number 1 ang Panginoong Diyos. Kapag kinilala mo ang Diyos ay malalaman mo na napakabigat na kasalanan ang pagkitil sa sariling buhay. Maniwala at manampalataya tayo sa Diyos
at magkaroon tayo ng takot sa kanya. At dahil may takot tayo sa kanya, ay hindi natin gagawin ang mabigat na kasalanan iyon. This is Boy Bisikleta time. So ito na nga, patuloy pa din tayo sa pag-assemble. At kung nakarating ka sa parte ng video na ito, ay maraming salamat sa iyong panonood. Please like and follow. At pakishare na din itong video na ito, kabisikleta. Kinakabit ko na nga itong gulong sa unahan. Okay, smooth. At isusunod ko naman itong gulong sa ulihan. Kakabit ko lang muna itong sprocket mga kabisikleta. Ikakabit ko na din itong preno niya. Sabay salpak. Ikinabit ko na din itong stand. Then higpit ng nut magkabila. Nailagay ko na din itong kadena niya. Preno sa una. Shifter. Tapos yung mga cable. Lakas ng preno mga kabisikleta. Sunod yung cable sa preno sa una. Okay na okay din, malakas din kumapit. Then yung cambio na itono ko na din. Muntikan ko pang makalimutan yung fender. At ito na ang ating finished product. Malayong malayo na rin nga talaga ang itsura nito kesa nung bago natin siya gawin mga kabisikleta. At dahil dyan, bibigyan natin yan ng kapirasong montage.